Bago natin umpisahan ang aking kwento, nais ko munang hingiin ang inyong like sa video na ito at sa mga baguhan na nakikinig sa aking kwento. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa bagong video na aking i-upload. At sa nais na makinig pa ng iba kong kwento, please visit to my other YouTube channel at ilalagay ko ang link sa comment section. Maraming salamat po at simulan na po natin ang aking kwento. Ngunit hindi ang uri ng dalagang kaharap niya ang madaling mapatumba. Kitang-kita ni Lara ang mukha ng kanyang kalaban na nahintakutan ito sa mga inaasal niya. Lara, ngayong natanggal ko na sa katawan mo ang kaliskis ng ating kalaban. Huwag ka nang maging pabaya at dapat na mag-ingat ka dahil nasisiguro kong marami pang tinatagong lihim na karunungan ang ating kalaban. Pagkatapos magsalita ni Damog, ay agad namang napabalik si Lara sa kanyang katawan. Napangiti pa ang dalaga habang nagpapasalamat sa kanyang gabay. Maraming salamat, Damog. Ang dami mo nang naibigay na tulong sa akin at sa buong angkan ng mga Gregorio. Kung hindi mo ako ginabayan, nasisiguro kong matagal nang nalipol ang aming buong angkan sa mga kalabang ilang dekada nang nananalasa sa aming angkan. Nang marinig ni Damog ang pagpapasalamat ng dalaga, tanging pagngiti lang naman ang itinugo nito. Napatingin si Lara sa nilalang na kanyang kaharap nang marinig niya itong nagsasalita. Anong uring nilalang ka? Bakit hindi ka man lang napuruhan sa mga pag-atake ko? Napahalakhak naman si Lara nang marinig niya ang tanong ng kanyang kalaban. Sinagot ni Lara ang mga katanungan ng lalaking uwak sa pamamagitan ng pag-atake niya rito, dahilan upang mapaatras ang kanyang kalaban. Napangisi naman si Lara nang makita niya ang takot na bumakas sa mukha ng kanyang kalaban. Ginamit niya ang kanyang mga buntot sa pag-atake rito. Kitang-kita ni Lara ang paghihirap ng nilalang sa pagsalag ng kanyang ginawang pag-atake ng sunod-sunod. Napangisi si Lara nang makita niyang lumapit si Rodrigo sa lalaking pansamantala niyang inaatake. Nagtanguan ang dalawa bago humarap kay Lara. Huminto si Lara sa ginawang pag-atake at nakiramdam sa buong paligid. Lubos siyang natutuwa nang kahit ang pagtibok ng mga puso ng dalawang nilalang na kaharap niya ay kitang-kita niya at naririnig ang bawat pagtibok nito. Mabuti naman at bumalik ka na, Rodrigo. Akala ko kasi naduduwag ka na at iniwan mo na ang iyong mga kasamahang nakikipaglaban upang matakasan mo si kamatayan. Ngunit napamangha mo ako sa ipinapakita mong tapang, kaya humanda ka. Tanging pag-angil lang ang narinig ni Lara na sagot sa dalawang nilalang na kaharap niya. Samantala, sina Ariel at Arnel naman ay mabilis na sinugod ang mga nilalang na nagpupumilit na lumapit sa kinaroroonan ni Lara. Hindi hinahayaan ng magkapatid na may makalapit pang ibang nilalang at makisawsaw pa sa laban. Napamulagat ang mga mata ng magkakapatid nang makita nilang sabay-sabay na sumugod ang dalawang kalaban ni Lara. Nais man sanang tulungan ni Arnel at Ariel ang kanilang kapatid, ngunit hindi nila ito kayang gawin. Dahil sa hindi rin mabilang na mga kalaban, ang kanilang pilit na pinipigilan
upang hindi malapitan si Lara. Habang nakikipagpalitan ng pag-atake si Lara sa kanyang mga kalaban, hindi niya maiwasang sulyapan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nais ng dalaga na ligtas ang lahat habang abala siya sa pakikipagdigma. Napangiti naman si Lara nang makita niya si Leo at Luis na nagtulungan sa pakikipaglaban. Lara, sa bandang likuran mo! Sigaw ni Damog sa kanyang isipan, dahilan upang marahas na sinalag ni Lara ng kanyang buntot ang matalas na kuko ni Rodrigo, na siyang bumaon at sinamantala ni Rodrigo ang pagkakataon na iyon upang marahas na hilain ang buntot ng dalaga. Nang maramdaman ni Lara ang sapilitang paghila ni Rodrigo sa kanyang buntot, tiningnan ni Lara ng nakakaloka si Rodrigo habang nagsasabi ng Nako Rodrigo, mukhang nagkamali ka sa ginawa mong pag-atake. Pagkatapos magwika ni Lara, ay hindi na niya binigyan pa ng pangalawang pagkakataon si Rodrigo. Agaran ang ginawang paghila ni Lara sa kanyang buntot kung saan nakabaon ang mga kuko ni Rodrigo, at iglap lang ay nagawa na ni Lara na maipulupot ng sobrang higpit ang kanyang buntot sa katawan ni Rodrigo. Nang makita naman ng lalaking uwak ang naging kalagayan ng kanyang kasamahan, mabilisan nitong sinugod si Lara habang panay ang ginagawang pagpapalipad ng mga kaliskis. Nakangisi naman habang panay ang ginagawang pagtatalo ni Lara upang maiwasan ang mga pinapakawalang mga kaliskis ng kanyang kalaban na nagwawala na sa galit. Habang nasa ganoong sitwasyon si Lara, mabilisan siyang nag-isip ng paraan upang hindi na siya mahirapang kalabanin ang lalaking uwak. Hindi na malayan ng lalaking uwak ang ginawang lihim na pag-atake ni Lara ng kanyang buntot sa katawan ni Rodrigo. Mabilisang nanuyot ang buong katawan ng nilalang at napahagigik na lang si Lara nang maramdaman niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan. At nang maramdaman niyang wala ng buhay si Rodrigo, mabilisang itinapon ni Lara ang wala ng buhay na katawan ng nilalang sa harapan ng lalaking uwak. Nang makita at napagtanto nito kung sino ang nagmamay-ari ng katawang marahas na itinapon ng dalaga sa harapan nito, napaluhod sa lupa ang nilalang at marahang binuhat nito ang wala ng buhay na katawan ni Rodrigo. Nang makita ni Lara ang naging aksyon ng kanyang kalaban, napahalakhak siya habang lumilikha ng dalawa pang tao na siyang kawangis niya. Nais ni Lara na ipakita sa nilalang kung gaano kaitim ang kulay ng kanyang budhi. Mabilisan ang ginawang paghataw ni Lara ng kanyang latigo sa malamig at naninigas ng katawan ni Rodrigo. Agara namang nagliyab ang bangkay nito nang lumapat na ang dulo ng latigo na pagmamay-ari ni Lara. Nakangising tiningnan ng dalaga ang nanginginig na nilalang habang dahan-dahan itong tumayo sa kinaluluhuran, at nanlilisik ang mga mata ng nilalang habang mariing tinitigan si Lara. Dahil sa ginawa mong kapangahasan, Iha, nais kong pagbabayaran mo ang naging marahas mong aksyon. Nais kong humanda ka dahil ipapalasap ko rin sa'yo kung gaano kasakit ang mawalan ng mga mahal sa buhay.
Pagkatapos magwika ng nilalang, ay nanlilisik naman ang mga mata nitong tinitingnan ang kinaroroonan ng kanyang dalawang kapatid na walang iba kundi sina Ariel at Arnel, na hindi alintana ang panganib ng mga oras na iyon. Dahil sa abala ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga mandirigma ng kanilang mga kalaban. Hindi naman maipagkaila ang takot na bumakas sa pagmumukha ng dalaga. Pakiramdam ni Lara ng mga oras na iyon ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod at anumang oras ay bibigay na ang mga ito. Nang makita ng lalaking uwak ang kanyang naging reaksyon, napangisi itong tiningnan si Lara habang naglalakad papalapit sa kanya, habang nagwewika ng, Bakit nahingtakutan ka sa mga sinasabi ko, Iha? Hindi ba't dapat maging masaya ka dahil magiging patas na tayo? Patas? Nagpapatawa ka ba? Sa anong larangan nilalang? Huwag mo akong maliitin, lalo na pagdating sa larangan ng digmaan. Kung may nais ka mang gawin sa mga kapatid ko, dumaan ka muna sa malamig kong bangkay bago mo maisakatuparan ang iyong ninanais. Dahil ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, ibibigay ko ang duelong hindi mo pa naranasan sa mga nagdaan mong mga katunggali. Mahabang wika ni Lara habang inihahanda ang kanyang sarili sa pakikipagdigma sa nilalang na kanyang kaharap. Kahit natatakot si Lara sa kahihinatnan ng duelong pansamantala niyang kinakaharap, inisip na lang ni Lara na hindi siya dapat panghihinaan ng loob dahil sa labang iyon nakasalalay ang buhay ng mga taong pinakamamahal niya. Nang makita naman ng lalaking uwak na merong nilikha si Lara na dalawa pang kawangis nito, noon lang napagtanto ng nilalang na may kakayahan ang dalagang makukuha ang mga tinatangan na abilidad ng mga napaslang nitong mga kalaban sa digmaan. Nakikinita ni Lara ang pagkabahala ng lalaking uwak. Kaya naman, agad na sinamantala ng dalaga ang pagkakataong nasa kalituhan pa ang kanyang kaduelo. Nang sumugod na si Lara sa kanyang kalaban, agad ring sumabay sa pagsugod ang mga kawangis niya. Napangisi ang dalaga sa kanyang napagtanto. Kung anong gagawing pag-atake ni Lara sa kanyang kalaban, ay ganun rin ang ginagawa ng dalawa pang kawangis niya. Hindi naman magkanda o gaga sa pagsalag ng mga pag-ataking pinapakawala ni Lara ang kanyang kalaban. Kaya lubusan nang sinamantala ni Lara ang pag-atake ng sunod-sunod. Kitang-kita ni Lara ang pagbagsak ng lalaking uwak sa lupa habang umuusok ang mga tama nito sa katawan. Likha ng latigo ni Lara. Napangisi naman ang lalaking uwak na tumingin sa kinaroroonan ni Lara habang panay ang ginagawa nitong pagdura sa lupa ng napakaitim nitong dugo. Maya-maya pa ay bigla na lang umungol ng napakalakas ang nilalang. Kitang-kita ni Lara ang ginawang pagpapalit-anyo ng nilalang. Nagkaroon ito ng buntot na parang sa ahas. Meron itong mukha na maihahalin tulad sa isang bayawak. Nagkaroon din ng pakpak ang nilalang na siyang nakadikit simula sa kamay at tagiliran nito hanggang sa may hita ng nilalang. Hindi rin maipagkaila ni Lara ang napakatalas nitong mga kuko sa kamay at maging sa paa.
at ang kaliskis nito ay halos dumoble ang dami at talas. Nakakakilabot ang naging wangis ng kalaban ni Lara, ngunit hindi siya nagpadaig sa takot na kanyang nararamdaman. Napangisi ang nilalang nang makita nitong natitigilan ang dalaga sa naging wangis niya. Ano na, Iha? Bakit hindi ka makagalaw sa iyong kinatatayuan? Sumugod ka at ibigay mo na ang buong kakayahan mo sa pagkikipagdigma. Pinahanga mo ako sa iyong naging wangis nilalang. Huwag kang mag-alala. Dahil lalaban ako kahit sa kahuli-hulihan ng aking hininga. Pagkatapos magwika ni Lara, agad siyang nagpakawala ng mga pag-atake gamit ang buntot ng dalawang kawangis na nilikha niya. Habang panay rin ang paghampas niya ng latigo sa nilalang. Mabilis namang nakaiwas ang kanyang katunggali at agad rin itong gumanti ng mga pag-atake. Sabay na naglaho ang dalawang wangis ni Lara nang paulit-ulit itong hinahampas ng buntot ng nilalang habang nagpapakawala ng hindi mabilang na mga kaliskis. Napangisi ang nilalang nang magawa nitong mapaslang ang dalawang kawangis ng dalaga. Hindi hinayaan ni Lara na makitaan siya ng kanyang kaduelo ng pagkabahala. Kaya't iglap lang ay sumugod na si Lara gamit ang mga buntot niya at walang tigil sa paghataw ng kanyang latigo. Ramdam na ramdam ni Lara ang nagngangalit na presensya ng kanyang latigo na pagmamay-ari. Nang makita ng nilalang ang magkasunod na pag-atake, agad naman itong naiwasan ang mapaminsalang pag-atake ng dalaga. At agaran ring gumanti ng pag-atake gamit ang buntot nito habang wala ring tigil sa pagpapakawala ng hindi mabilang na mga kaliskis na siya namang agarang nasasalag ni Lara gamit ang napakaitim na usok. Habang nakikipaglaban si Lara sa nilalang, ang buong angkan niya ay wala ring tigil sa pakikipagpalita ng pag-atake sa mga alagad ng lalaking uwak na wala pa ring katapusan sa paglapag. Sa kabilang banda naman ay naroon ang tatlong Gregorio na walang habas sa pagkitil ng buhay sa mga kalaban. Para lang itong nakikipaglaro sa mga kalaban nila. Nang mapansin nilang nahihirapan si Lara sa pakikipaglaban, hindi naman nag-aatubiling magbigay ng tulong ang tatlo. Mabilisan ang ginawang pananakbo ng mga ito patungo sa kinaroroonan ni Lara at magkasabay na sumugod. Hindi napansin ng nilalang ang pagsugod ng tatlong Gregorio sa kanya, dahilan upang mabuwal siya sa lupa. Nang makita ng nilalang ang mga Gregorio, ngumisi ito habang nanggagalaiti sa galit na nagwika ng, Mabuti naman at napansin niyo na rin ako. Eto na ang pagkakataon na labis kong hinihintay. Kamusta kayo, Julian? Mukhang may kulang sa inyo. Nasaan ang pinakamatali kong kaibigan na si Marcos? Nang marinig ng tatlong Gregorio ang naging wika ng nilalang, agarang napagtanto ng tatlo na ito ang pinakapanganay sa magkakapatid na Garcia. Galit na galit ang tatlong Gregorio at sabay-sabay na sinugod ang lalaking hindi pa rin nakatayo sa kinaroroonan nito. Humalakhak naman ng ubod lakas ang nilalang at agarang lumipad. Iglap lang nang lumapag ito sa bandang likuran ng tatlong Gregorio. Ilang dekada na ang nagdaan.
Ngunit wala pa ring pinagbago ang mga kilos ninyong tatlo sa larangan ng pakikipagdigma. Inasahan ko pa namang mabibigyan niyo ako ng tunay na laban. Pang-iinsultong wika ng nilalang habang mabilisang umatake gamit ang kanyang buntot. Agara namang naiwasan ng magkakapatid ang ubod lakas na pag-atake ng nilalang. Kitang-kita sa tatlong Gregorio ang namuong galit at pagnanais ng mga itong mapaslang ang nilalang. Hindi na binigyang pansin ng lalaking uwak ang presensya ni Lara dahil mas nakatuon ang buong atensyon nito sa kanyang tatlong tiyuhin. Napangisi naman si Lara nang makakita siya ng pagkakataon. Agad niyang hinataw ng latigo ang nilalang at magkasunod na ibinaon sa katawan nito ang mga buntot niya at iglap lang ang nagdaan. Mahigpit nang nakapulupot sa buong katawan ang buntot ni Lara. Napangisi naman ang nilalang kahit nahihirapan na ito. Mas lalo pang hinigpitan ni Lara ang pagkakapulupot ng kanyang buntot sa kalaban na siya pa ring nakangisi. Napasigaw si Lara sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nang nagpakawala ng mga kaliskis ang kalaban at lahat iyon ay bumaon sa kanyang buntot. Kahit nahihirapan na si Lara at halos himatayin na siya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, ay hindi pa rin nagpatinag ang dalaga at ibinuhos niya ang buong lakas upang mas lalo pang higpitan ang pagkakapulupot ng kanyang buntot sa buong katawan ng nilalang. Napangisi si Lara sa kabila ng sakit na nararamdaman nang marinig niya ang pagkadurog ng mga buto ng nilalang. Agara namang nilapitan ni Julian at Rafael si Lara nang makita nilang nanghihina na ito habang pasalampak na naupo sa lupa. Napasigaw ang dalaga sa hindi masukat na sakit nang magawang putulin ng nilalang ang buntot niya gamit ang matatalas nitong mga kuko. Dahilan upang makawala ang nilalang sa pagkakapulupot ng buntot ni Lara. Napatakbo naman si Leo sa kinaroroonan ni Lara nang makita niya itong nanghihina na habang yakap-yakap ng tiyuhin nito na si Rafael. Lara, hindi ka ba nag-iisip? Napakadelikado ng ginawa mong hakbang. Lahat ng laso na meron ang kalaban ay ibinuhos nito sa iyong buntot. Hayaan mong ako ang mangibabaw sa iyong katawan upang magawa kong kontrahin ang lason na unti-unting pumapatay sa iyong kalamnan. Kahit nanghihina na si Lara, agaran niyang binigyan daan si Damog upang magawa nitong pangibabawan ang kanyang katawan. Habang pinapatay ni Damog gamit ang kanyang dugo ang mga lasong kumakalat sa buong katawan ni Lara, tuluyan na ngang nakatulog si Lara at hindi na alam ang nangyari sa paligid. Napayakap naman ng mahigpit si Leo sa kanyang kasintahan nang makita niyang tuluyan na itong pumikit. Nang makita ni Julian ang kalabang marahang gumalaw habang gumagapang ito papalayo, agad niya itong nilapitan at tinadyakan sa mukha. Paulit-ulit na pinahirapan ng tatlong Gregorio ang nilalang hanggang tuluyan na ngang bumalik ito sa wangis tao. Anong pakiramdam, Antonio? Ang maging inutil at walang kalaban-laban. Tanong ni Julian sa lalaking hanggang ngayon ay nakangisi pa rin
habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa kinaroroonan ni Lara. Kahit nanghihina na ang nilalang, nagawa pa nitong dumura sa lupa bago nagwika ng, Bakit Julian? Sa tingin mo ba, mamamatay akong hindi napaslang ang iyong pamangkin? Ilang segundo na lang ang natitira sa buhay niya at nasisiguro kong magluluksa ang buong angkan ninyo. Nagngangalit ang bagang ni Arnel sa galit nang marinig niya ang naging wika ng nilalang. Nang makalapit na siya rito, ay walang pagdadalawang isip na hinawakan ang buhok nito at mabilisang ginilitan ang liig at ubod lakas na hinatak dahilan upang humiwalay ang ulo ng nilalang sa katawan nito. Naririnig ng lahat ang mga malalakas na pag-atungal ng mga alagad ng nilalang nang maramdaman ng mga ito ang pagkasawi ng kanilang pinuno. Ang buong angkan ng Gregorio ay walang hapas na nakipagbuno sa kanilang kalaban. Lalo na si Ariel at Arnel, umiiyak ang mga ito habang walang tigil sa pagpaslang ng mga kalaban. Habang abala ang lahat sa pagkikipagdigma, napatakbo naman si Kate at ang dalawa pa niyang mga kapatid nang maramdaman nila ang nanghihinang presensya ni Lara. Nang makalapit si Kate sa kinaroroonan ni Lara, kitang-kita niya ang demonyong gabay ni Lara na tinitingnan siya nito habang panay ang ginagawang pag-iling. Agara namang naintindihan ni Kate ang nais ng demonyong gabay ni Lara na siyang nangibabaw sa katauhan nito. Maya-maya pa ay nagawa ng mapaslang ng buong panig ng mga Gregorio ang mga alagad ng kalaban at wala silang itinira. Walang may nais na magbunyi dahil alam ng lahat na nanganganib ang buhay ni Lara. Tumingin si Kate sa buong paligid at kitang-kita niya ang mga mandirigmang aswang ng mga Gregorio na malubha ang pinsalang natamo at napakarami ring nasawi sa digmaan. Hindi mapigilan ni Kate ang mapaiyak nang makita niya ang kanyang asawa na si Ariel na panay ang pagtulo ng luha habang nakatingin sa katawan ni Lara na noon ay bumalik na sa pagiging tao. Agad na niyakap ni Kate ang asawa upang iparamdam dito na naroon siya at hindi ito nag-iisa. Nang masigurado ng lahat na wala nang natira sa mga kalaban, napagpasyahan ng lahat na bumalik na sila sa mansyon upang mabigyan ng karampatang gamot ang may malubhang natamong pinsala, sanhi ng digmaan. Buhat-buhat ni Leo ang lupaypay na katawan ni Lara habang hindi pa rin matigil ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi rin nagtagal ay nakarating na sila sa mansyon. Agad na inihiga ni Leo ang wala pa ring malay na katawan ni Lara sa kanilang kama. Habang ang lahat ay naghihintay na makababa si Leo, nilinisan muna ni Leo ang buong katawan ni Lara at dinilaan ang mga sugat nitong natamo sa digmaan. Nang matapos nang malinisan ni Leo ang katawan ni Lara, agad niya itong sinuotan ng damit pantulog at lumabas na ng silid. Mabibigat ang mga paang bumaba ng hagdanan si Leo. Ang lahat ay napatingin kay Leo nang marinig nila ang pagbaba nito sa hagdanan. Lumapit si Arnel kay Leo at niyakap ang binata. Lahat sila ay nag-aalala, ngunit ang mas lalong nagpalugmok sa kanilang lahat nang may umagos na dugo sa hita ni Lara habang buhat-buhat ito ni Leo pabalik ng mansyon.
At doon na pagtanto ng lahat na nagdadalang tao si Lara. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng aking kwento. This is Miss Kowie, ang inyong narrator. Bye-bye!